Ang 9 na taong gulang na henyo ay sabay na naglalaro ng chess. Laban sa 10 estudyante sa high school, wala pang kalahating oras ay nanalo na siya. Umuwi siya sa ampunan dala ang premyong 1 kahon ng tsokolate. Sa katunayan, ang ina ng bata ay isang doktor sa matematika. Minana niya ang superior na utak ng kanyang ina, ngunit hindi niya nakuha ang pagmamahal ng kanyang ina 3 buwan na ang nakalipas. Ang ina niya ay hindi pa rin nagawang iwanan si Beth. Ang kotse ay bumangga diretso sa ilalim ng truck, ang harap nito ay nadurog at nabago ang hugis. Namatay mismo ang nanay niya doon pero si Beth ay walang kahit isang gasgas. Ang batang 9 na taong gulang ay hindi pa rin alam kung ano ang ibig sabihin ng mamatay. Ang babaeng naghatid sa kanya sa ampunan. Dito, kailangang magsimula muli ang buhay ni Beth. Sinabihan siya ng direktor na habarin ang damit niya, mayroon pa ring burden ng nanay niya doon. Pero sinabi ng direktor na mas mabuting sunugin na lang ang lumang damit. Hindi pumalag si Beth, medyo lang siyang nagdadalawang isip. Pagkatapos, kailangan niyang uminom ng bitamina. Sinabi ng nakatatandang kapatid na mas maganda ang kulay berde. Kung ako yan, itatabi ko na lang yan para inumin mamaya. Nilunok ni Beth ang tableta at pagkatapos ay nahilo. Naging malabo ang pakiramdam niya kaya wala siyang gana kahit kumakain. Tumawa ang nakatatanda. Sabi ko sa'yo, hintayin mo na lang sa gabi para inumin yung asul. Nang patayin ang ilaw, nawala ang epekto ng gamot pero hindi pa rin makatulog si Beth. Naalala niya noong bata pa siya, palaging tumatanggi ang nanay niya na payagan ang tatay niya na dalawin siya. Sinunog pa nito ang kanyang disertasyon kasama ng mga lumang damit. Isa siyang babaeng hindi makontrol. Ang damdamin ko ay laging kinatatakutan ni Beth, ngunit ang pinakagusto niya pa rin ay ang kanyang ina kinabukasan sa klase. Napansin ng guro sa matematika na si Beth ay laging kayang isulat agad ang sagot. Nang hindi na kailangan ng proseso ng paglutas inutusan siya ng guro na labhan ang mga duster. Pumunta si Beth sa laundry room nakita niya ang janitor na naglalaro ng chess mag-isa. Ang pag-usad at pag-atres sa itim at puting mga parisukat sa chessboard ay mabilis na nakakuha ng atensyon ni Beth. Ngunit ang janitor ay napakabagsik nang tumingin si Beth sa mga mata nito. Natakot siya ng sobra kaya agad siyang tumakbo pa uwi sa gabi habang natutulog. Ang berdeng kapsula ay itinabi niya para inumin bago matulog. Sa kanyang pagkaantok, ang mga anino sa kisame ay tila naging chessboard. Naghahanda siyang maglaro kinabukasan sa oras ng musika. Nagpanggap si Beth na kailangang magbanyo para hanapin ang janitor. Humingi siya ng tulong sa pagtuturo, ngunit sinabi ng janitor na hindi siya nakikipaglaro sa mga estranghero. Wala nang magawa si Beth. At sa gabi, muli siyang nakatitig sa kisame. Sa pagkakataong ito, naisalo niya ang hugis ng lahat ng pyesa. Hindi pinalampas ni Beth ang anumang pagkakataon na labhan ang mga dust cloth. Sa wakas ay hindi na nakatiis ang babae at sinabi sa janitor, "Hindi po ako estranghero, matagal na po akong nakatira rito at alam ko na kung paano gumalaw ang mga pyesa." Nagulat ang janitor, ilang beses lang siyang tumingin. Paano niya naisalo lahat? Maglaro tayo ng isang laro. Isang pagkakataong hindi dapat palampasin, kumuha ng bangkito si Beth at umupo. At sinimulan ang unang laro niya ng chess sa kanyang buhay. Hindi nagpakita ng awa ang janitor. Sa 4 na galaw lang ay nakakuha siya ng pyesa ni Beth. Ito ang tinatawag na checkmate. Naiinis at curious si Beth. Kinunot ang noo at inutusan ang janitor na turuan siya ngunit mariin itong tumanggi. Kinagabihan, inubos ni Beth ang 5 berdeng kapsula. Umupo siya sa kama at seryosong nakatitig sa kisame. Inulit-ulit niyang inisip ang 4 na galaw na iyon. Kinabukasan, hinanap ni Beth ang janitor at may kumpiyansang kinain ang pyesa ng kalaban. Ngunit agad siyang binalikwasan ng janitor at sinabihan siyang sumuko. Sinabi nitong iyon ang sportsmanship ngunit hindi talaga alam ni Beth ang mga patakaran. Natutunan niya ang mga mura mula sa nakatatandang kasamahan at ginamit ito sa janitor ng galit. Bakit mo ako pinapaamin na natalo ako? Saan ako natalo? Hindi maintindihan ni Beth. Hindi nagpakita ang janitor sa loob ng ilang araw. Nagsimula siyang maghinala na dahil talaga sa pagmumura niya kaya nagalit ang matanda. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay nagpakita rin ang janitor. Ngayon, hindi na niya kayang talunin si Beth sa loob ng 4 na tira. Nagpalitan sila ng tira, at hindi nagtagal ay nanalo si Beth. Alam ng janitor na kaya pa niyang manalo ng mas mabilis. Ang batang babaeng ito ay henyo, isang halimaw, kaya niyang gawin ang lahat ng sobra. Mas marami pang depensibong taktika ang itinuro ng janitor sa kanya. Sicilian Levenfish Variation, Nidor Variation, ang bilis ng pagkatuto ni Beth ay kahanga-hanga.
Nagsimulang turuan siya ng janitor ng mga opening. Isang paraan ng paglalaro na tinatawag na Queen's Gambit. Mula noon ay nagsimulang maglaro ng chess si Beth ng pormal. Ilang araw ang lumipas, binigyan ng janitor si Beth ng isang aklat sa modernong chess opening. Naglalaman ng aklat na ito ng lahat ng gusto ni Beth at sa wakas ay nagsabi ng totoo ang janitor. Magsasabi ako ng totoo sa iyo, bata, ikaw ay talagang kahanga-hanga. Solo ni Beth ang aklat na iyon nang muli siyang pumunta sa janitor. Nakilala niya ang isang coach ng chess club, na isa ring guro ng chess sa high school. Naglaro sila, at 3 tira na lang para ma-checkmate. Tinanong ng coach si Beth kung paano siya nag-insayo. Sinabi ni Beth ng tapat, sa isip ko, sa kisame. Pagkatapos, ang laban sa laundry room ay naging 1-on-2. Matapos ay corner ang dalawang matanda, hindi na kailangang tumingin pa sa board si Beth para ma-checkmate sila. Hiniling ng coach sa director ng orphanage na payagan si Beth tuwing Huwebes ng hapon, na pumunta sa high school para maglaro ng chess, 1 beses lang. 1 laban 1 laban sa 10, alam na rin iyon ng direktor. Nagalit si Beth nang hindi maintindihan nang makipaglaro siya ng chess sa janitor at inutusan niya si Beth, na huwag nang pumunta doon. Ang mas malala pa, hindi na rin binibigyan ng nurse si Beth ng berdeng kapsula. Hindi na pinapayagan ng bagong batas ng estado na bigyan ng tranquilizer ang mga bata. Naubos na rin ang reserbang gamot ni Beth. Naging balisa siya at nagpakita pa ng sintomas ng pagka-addict. Nagsimulang uminit ang buong katawan niya nang dumating ang 3rd level coach para sunduin si Beth. Napakasama ng kalagayan niya bago lumabas. Hinahanap ng ate si Beth, binati siya ng good luck, at palihim na inabot sa kanya ang 2 kapsula na kulay berde nang dumating si Beth sa high school. Nang tumunog ang bell ng uwian, pumasok ang 10 o higit pang lalaking estudyante sa high school ng mayabang. Gusto nilang makita kung paano maglaro ng chess. Ang isang batang babae na wala pang 10 taong gulang. Si Beth ay napapalibutan, ngunit hindi siya natakot, dahil ang mga taong ito ay masyadong mangmang. Ang pinakamahusay sa kanila, tinalo lang ni Beth sa loob ng 21 tira pagkatapos bumalik. Ang sinabi ni Beth sa janitor na ikinagulat niya ay masyado silang pangit maglaro. Madaling nanalo si Beth ng isang malaking kahon ng tsokolate. Kumain siya ng bahagi at ang natira ay ibinigay niya sa janitor. Ang tsokolate ay wala lang. Ang berdeng kapsula ang tunay na gusto ni Beth. Nakita niya ang bote ng gamot sa likod mismo ng salamin, isang bote na puno ngunit hindi niya maabot. Ninakaw niya ang isang screwdriver mula sa basement noong araw na iyon. Habang nanonood ang lahat ng pelikula, isinagawa niya ang kanyang lihim na plano. Nagtagumpay si Beth na makakain ng malalaking subo ng berdeng kapsula. Puno ang kanyang mga bag pero sobra siyang kumain. Nang matuklasan siya ng direktor, siya ay nawalan ng malay. Mabilis na nagising si Beth, pinarusahan siya ng direktor na bawal siyang maglaro ng chess. Kahit ang janitor ay hindi siya matulungan. Sa loob ng ilang taon pagkatapos, hindi pinayagan si Beth na hawakan ang mga pyesa ng chess. Mabilis siyang naging 15 taong gulang at may isang mag-asawa na gustong mag-ampon sa kanya. Bago umalis sa gabi, sinabi ni Beth sa nakatatandang kapatid na babae na labis siyang nalulungkot na hindi siya naampon. Alam ng lahat ang dahilan dahil siya ay isang itim na tao. Nang paalis sa sasakyan, lumabas din ang janitor para ihatid si Beth, kumaway siya pero nahihiya itong umiwas ng tingin. May bagong bahay na si Beth, isang pamilyang Katoliko na kabilang sa middle class. Ang tatay na nag-ampon ay hindi masyadong nagsasalita, tahimik at mahiyain. Ang nanay na nag-ampon naman ay palakaibigan at ipinakita kay Beth ang kanyang bagong silid. Sa wakas ay nagkaroon na ng sariling silid si Beth, masaya siyang nakatulog. Nang marinig niya ang pag-aaway ng kanyang mga magulang na nag-ampon sa ibaba, kailangang mag-business trip ng tatay sa loob ng 2 linggo, pero kahit anong gawin ng nanay, hindi man lang siya tiningnan ng asawa niya. Ngayon ang unang araw ni Beth sa bagong paaralan. Ang bagong kaklase ay hindi masyadong palakaibigan at inasar siya dahil sa kanyang simpleng pananamit. Hindi masyadong pinansin ni Beth iyon, interesado lang siya sa chess. Ang kanyang inang nag-ampon naman ay sinabihan siyang mag-ipon para makabili. Nakatuklas si Beth ng anunsyo para sa isang paligsahan sa chess. $5 lang ang bayad sa paglahok, ngunit wala siyang pera. Napilitan siyang sumulat sa janitor para manghiram ng pera. Sa kabutihang palad, mabilis itong naipadala ng matanda. Nag-isa si Beth na pumunta sa kompetisyon nang sinalubong siya ng kawani. Nang matuklasan na ito ang unang beses na sumali siya, inudyukan kaagad siya na huwag magsayang ng pera. Wala kaming bracket para sa mga babae dito, dudurugin ka ng mga senior player.
Ang unang kalaban ni Beth ay isa ring babae. Ang kalaban ay isang mabait na babae na mabilis na natalo kay Beth. Medyo nagulat ang staff, paano nanalo agad ang batang ito. Susunod, ang kalaban ni Beth ay nagpakita ng labis na pagmamataas. Ngunit sa ilang galaw lamang, nagbago ang ekspresyon ng malas na ito. Sa unang araw, nanalo si Beth ng 4 na laro, ngunit inakala pa rin ng staff na tsamba lang ang batang ito. Hindi ka naman nanalo pa sa Sabado. Ang kalaban mo ay isang napakagwapong lalaki. Medyo na-excite si Beth, ang lalaking ito ay mahinahon at maislan. Hindi siya katulad ng iba mula pa sa simula, hindi niya minamaliit si Beth. Para manatili pa siyang kasama niya ng kaunti, sinasadya ni Beth na pabagalin ang pagkatalo niya, napansin na ito kahit ng mga tao sa paligid. Niloloko lang ng batang ito ang lalaking nasa harapan niya. Sa huli, ngumiti ang lalaki at inamin ang pagkatalo, pero pagkatapos lang ng laro, agad na tumakbo si Beth sa banyo at nadiskubre niyang siya ay unang dinadatnan. Makakaya ba ni Beth na matapos ang laban ng maayos? Paano kaya siya maglalaro? Walang anumang paggalang sa boses ng lalaki. Para sa kanya, sayang lang sa oras ang makipaglaro sa mga babae. Hindi man lang ito kasing halaga ng pagsuklay. Bawat galaw niya, nagsusuklay siya. Nagalit si Beth sa kawalan niya ng respeto. Sige, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng durugin. Bago magsimula ang semifinal, si Beth na 15 taong gulang ay nadiskubreng siya ay unang dinadatnan. Isang mabait na babae ang tumulong sa kanya palabasin. Kaka-rating lang ng babaeng ito mula sa paghihiwalay nila ni Beth. Sabi ng babae, talunin mo siya, kaya mo yan, di ba? Sumagot si Beth, hindi ba madali lang talunin yang lalaking yan? Pag-uwi ni Beth, nalaman niyang naghiwalay na ang adoptive father at adoptive mother niya. Sa katunayan, iniwan ng adoptive father ang adoptive mother niya. Ngunit hindi naman balak ng adoptive mother na ibalik si Beth sa ampunan. Naniniwala siyang matututunan niyang maging isang mabuting ina. Si Beth ay nagpapasalamat dahil may nanay pa siya. Sa final, si Beth ang unang gumalaw. Nang magsimula ang orasan, lumipas na ang 1 oras pero wala pa rin ang kalaban niya. Mag-I give up na ba ang Grandmaster? Hindi, kinikilala lang niya si Beth. Sa pamamagitan ng pag-iisip na kaya niyang talunin ang batang ito. Sa loob ng kalahating oras, kinuha ng Grandmaster ang tasa ng kape, nagpapakita ng kagandahang asal, na nahuli ng 1 oras, lahat ay naghihintay sa kanya. Napakayabang niya, na para bang hindi pa siya nakakakita ng katapat. Nang makita ni Beth ang itsura ng Grandmaster, ang mga hindi pantay na hari na iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan. Ngunit ang isang mahusay na manlalaro ay hindi maaaring maapektuhan ng kalaban. Kailangan niyang talunin ang Grandmaster na iyon. Mayabang at walang alam sa harap niya, ngunit kailangan niyang aminin na ang Grandmaster ay hindi katulad ng ibang mga kalaban. Sinusundan niya ang iniisip ni Beth kahit na nakalamang pa siya sa simula. Nagdulot ito ng bahagyang sakit ng ulo kay Beth. Patuloy na dinidiinan ng Grandmaster si Beth sa bawat tira. Ngumiti siya ng may paghamak, ipinapahiwatig na alam na niya ang maliit na laro mo. Alam na alam ko na, at ang lahat sa paligid ay lihim na sumusuporta sa Grandmaster. Nakakatawa, iniisip ng mga kawawang lalaking ito na, ang pagkatalo ni Beth sa Grandmaster ang nararapat na resulta ng laban na ito. Sa ganoong paraan, ang kanilang kakilakilabot na pagkatalo ay hindi na magiging kasing awa. Ang sitwasyon ay lalong nagiging mabigat, na nagpapaiyak kay Beth. Tumakbo siya sa banyo at nilunok ang berdeng kapsula. Mabilis na ayusin ang iyong pag-iisip, mag-isip ka, tanga. Nang pagbalik niya sa upuan, para siyang naging ibang tao. Hindi na siya ginugulo ng kalaban, hindi na napuputol ang kanyang pag-iisip. Sa ilang galaw lang, naiipit na niya ang Grandmaster. Nagsisikap pa rin ang Grandmaster, sigurado siyang kaya niyang sirain ang sitwasyon. Sino ba kasing nagsabing 1 oras siyang nahuli? Kung dumating siya sa oras, baka may pagkakataon pa siyang tabla. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, nagbago na ang posisyon ng 2 panig. Nag-aalala na ang tingin ng Grandmaster, nakita mo na ba ngayon? Ang Grandmaster ay sumuko kay Beth, na naging sikat pagkatapos ng isang laban. At nanalo ng $100 para sa kanyang inang nag-ampon, na sa wakas ay makakabili na ng mesa. Para sa chess at makakabili pa ng isang magandang damit. Mabilis na naamoy ng inang nag-ampon ang pagkakataon sa negosyo. Tinarget niya ang isang paligsahan sa chess na may premyong $500. Hindi na kailangang pumasok sa paaralan, mananalo ako. Minsan naaalala ni Beth ang kanyang tunay na ina. Ang kulay noon ay laging kulay abo.
Hinubad ng ina ang kanyang damit at tumalon sa lawa. Lumalangoy siya ng papalayo. Labis na natakot si Beth. Hindi na umaahon ng ina. Nagsimula siyang umiyak sa pag-aalala. Ano ang gagawin ko ngayon? Bakit hindi siya umaahon? Naghintay, at sa wakas ay umahan din ang ina. Ngumiti ng maliwanag si Beth ngunit sa huli ay iniwan pa rin siya ng kanyang ina. Ngayon, mayroon ng bagong ina si Beth para hindi na siya iwanan. Gagawin ni Beth ang lahat para makasali sa chess tournament na dinala siya ng kanyang adoptive mother sa Cincinnati. Comfortable ang hotel na tinuluyan nila. Matagal nang hindi ipinakita ni Beth ang kanyang pagiging bata. Pagkatapos mag-check-in, nakakita siya ng lalaking nakasuot ng pirate hat sa hotel. Naglatag ang lalaki ng isang masalimuot na endgame position. Hindi ito nalutas ni Beth. Isa ito sa iilang posisyon na hindi niya kayang basagin. At ang lalaking iyon ay ang kampyon ng chess sa buong Amerika na si Benny. Medyo nagulat si Beth sa loob-loob niya kung bakit hindi niya malutas ang posisyon na inilatag niya. Hindi sumali si Benny sa paligsahang ito, dumaan lang siya para sumilip. Naging napakaswerte ng laban ni Beth ngayon, hindi siya natalo kahit isang beses. Ngunit labis siyang inis sa kanyang kalooban. Pagdating sa silid, gusto ni Beth na muling buhayin ang kanyang posisyon. Ang kanyang inang tagapag-alaga ay patuloy na nanonood ng TV at tumatawa ng mahina. Sa huli, hindi na nakatiis si Beth, at sinabihan niya itong tumahimik. Walang anumang hirap ang laban kinabukasan. Ang inang tagapag-alaga, sa unang pagkakataon na nanood sa kanya, ay mas nakakaengganyo kaysa sa inaasahan niya. Ngunit ang chess, kahit paano, ay hindi kasing ganda ng mga batang lalaki. Mas inaalala ko ang pagkain kasama ang mga kaklase ni Beth. Sa susunod na laban, ang kalaban ay si Grandmaster Rudolph. Iyon ay checkmate, lahat ng Grandmaster sa paningin ni Beth ay hindi Grandmaster, lahat ng panalo sa paningin ng adoptive mother ay pera lang. Sinabi niya kay Beth, baka pwede mo akong bigyan ng 10% komisyon bilang management fee. Yumuko si Beth at nagdesisyon ng 15%, sobrang tuwang-tuwa ang adoptive mother. Dinala ng babae si Beth sa buong bansa, sa mga high-end hotel, nagpapaspa. Nanalo si Beth ng nanalo, unti-unti siyang sumikat. May dumating ang isang mamamahayag para interviewin siya. Ang tila matalas na babaeng mamamahayag na ito ay patuloy na naghahanap ng mga detalye tungkol sa trahedya. Sa nakaraan ni Beth, iniuugnay ang kanyang husay sa sakit na schizophrenia, kahit na hindi masyadong owa ang lumabas na artikulo. Ngunit sa pagitan ng mga linya, ipininta nila kung gaano ka-espesyal si Beth sa mundo ng chess. Ngunit ang gusto ni Beth ay bilang isang manlalaro, kung gaano siya kahusay, ito ay ganap na lumihis. Hindi naman talaga sinubukan ni Beth na maging isang normal na babae. Sumali ka sa party ng mga babae ng apple pie. Ngunit nang makita kanyang sumasayaw sa tugtog, talagang hindi ka makasabay sa susunod na taon, sumali si Beth sa Open Beauty Contest sa hotel. Nakilala mo ulit ang eleganteng lalaking iyon, ang lalaking manlalaro at mamamahayag. Gusto kanyang i-interview ng personal. Pumunta kayo sa kwarto niya, ang pangalan ng lalaki ay Towns, nagkunwari siyang kukuha ng litrato. Mas nagkalapit kayo, at ang hangin ay nagiging malabo, ngunit sa sandaling iyon, pumasok ang kasamahan ni Towns at inistorbo ang lahat. Paglabas ni Beth sa silid, nakasalubong niya ang kampyon ng buong Amerika na si Benny. Sa isang tingin pa lang, nakilala na niya ang naunang laro ni Beth. May isang nakamamatay na maling galaw na hindi napansin ng kalaban noon. Ang nakakatakot ay kung wala ang paalala ni Benny. Tuluyan nang hindi mapapansin ni Beth ang pagkakamali. Noong taon na iyon, nang matuklasan niya ang mali ng iba, labis siyang nagmalaki, ngunit ngayon siya naman ang nahuli. Ang pakiramdam na ito ay napakasama. Bukas ang championship laban kay Benny. Bago magsimula, uminom si Beth ng berdeng kapsula. Naisip ko na ang dami kong opening pero si Benny ay napakalma. Na para bang hindi na niya kailangan maghanda. Naisip ni Beth na nababasa ni Benny ang lahat ng intensyon niya. Akala niya naririnig nito ang tibok ng puso niya. Alam niyang nagpapanik na siya pero pagkatapos ng laro, sinabi ni Beth sa adoptive mother niya, ginawa niya ang tira na inaasahan kong gagawin niya. Bago ang finals, na-promote ako sa pinakamataas na ranggo. Si Benny ay may isang panalo at isang tabla, kaya isang tabla lang ay panalo na ako. Pero gusto ko siyang talunin. Gusto kong umatake sa kahinaan niya. Sabihin mo sa lintik na piratang iyon na kaya ko siyang talunin. Hindi ako naglaro ayon sa inaasahan niya ngunit sa chessboard, isang pawn na nagbabantay ay knock-in. Dahan-dahan, ang hari ay hindi na makatakas, ako ay biglang natalo. Napakawalang awa,
Ito ang ginawa ko noon sa iba. Ngayon nangyayari na sa sarili ko, kailangan na ni Beth na gumanti. Sinubukan niyang humanap ng tira na makakapigil kay Benny. Ngunit wala siyang nakita, hindi siya nakagalaw ng pyesa sa loob ng kalahating oras. Natuklasan niya muli na ang tira ni Benny ay napakahusay. Si Beth ay patuloy na umatras, si Benny ay patuloy na sumulong. Si Beth ay sumuko, marahil ang laban na ito ay napagdesisyonan na sa sandaling. Hindi na mabasag ni Beth ang endgame ni Benny, ito ay naitakda na. Ang kanyang inang nag-ampon ay hindi nakakaintindi ng chess, alam lang niya na ang premyo ay paghahatian. Si Beth ay co-champion, ngunit ang halaga ng co-championship na ito ay masyadong mababa. Tanging si Beth lamang ang nakakaalam sa kanyang puso na siya ay lubusang natalo. Pagkatapos, si Beth at isang estudyante sa kolehiyo na nakilala niya sa klase ng Russian, ay nagkaroon ng unang pakikipagsapalaran sa kanilang buhay, masaya siyang naglaro. Alam niyang hindi lang chess ang buhay. Sa kolehiyo, marami siyang nainom na alak, nang magtapos siya ng high school, formal na siyang naging isang adulto. Ang tatak na chess prodigy ay tuluyan ng natanggal. Sa hinaharap, makikita pa niya si Benny, makakaharap pa niya ang mas malalakas na kalaban kay Benny. Paano haharapin ni Beth ang isang 13 taong gulang na henyo sa chess? Noong siya ay 7 taong gulang, siya na ang numero 1 sa rehiyon. Ngunit ngayon, haharapin niya si Reyna Beth, nakakatapos lang manalo ng kampyonato sa chess. Ang pinakabatang babaeng manlalaro sa kasaysayan, ang batang henyo. Hindi niya inakala na ang isang babaeng naglalaro ng chess ay magiging kasing ganda nito. Ang una niyang laban kay Beth ay tumagal ng 5 oras. Ang batang henyo ay nakalamang, si Beth ay seryoso. Ang laban ay itutuloy bukas ng 10:30 ng umaga. Pagkaalis sa mesa, nagmadaling sinabi ng batang henyo kay Beth, "Marahil, kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto kitang imbitahan sa isang outdoor movie." Hindi rin inaasahan ni Beth na ang isang batang lalaki na kasing liit niya. Talagang naisip ang manligaw, hindi na mapigilan. Mabilis na umalis si Beth dahil sa pakiramdam na siya ay nainsulto. Nang magkita muli ang henyong bata at si Beth kinabukasan, lubos na nagbago ang tindig ni Beth, pagkasimula pa lang ay umalis na siya sa mesa para maglakad-lakad sa paligid ng arena. Pagkatapos maglakad ng henyong bata, dumiretso siya at iginalaw ang pyesa. Ipinapakita nito na hindi na kailangang mag-isip pa ng malalim si Beth sa kanyang mga tira. O sa madaling salita, bawat tira ng henyong bata ay nasa loob na ng inaasahan ni Beth. Kalmadong ikinaway ni Beth ang laylayan ng kanyang damit habang nanginginig ang henyong bata. Hindi ko alam kung titingnan ko ba ang maganda o ang pyesa. Kahapon 5 oras ang ginamit ko, ngayon 13 tira lang. Ang henyong bata ay natalo dahil kay Beth. Kinikilala ko ang pagkatalo sa tradisyonal na paraan, si Beth ay madaling nanalo ng karapatang magpatuloy. Naka-schedule sana kaming mag-ina na kumain sa restaurant ngayong gabi para magdiwang. Ngunit nang makita niya na ang susunod niyang kalaban ay ang world champion na si Borgov, nanikip pa rin ang dibdib ni Beth. Alam ng inang nag-ampon na mas mabuting kumain ng simple lang sa loob ng hotel room ngayong gabi. Nakita ni Beth si Borgov sa elevator, nakikipag-usap siya sa kanyang mga assistant. Ang mga assistant ay nag-aakala na si Beth ay bata pa, alam lang umatake pero hindi marunong magtanggol. Madali siyang matatalo, ngunit hindi ganoon ang pag-iisip ni Borgov. Inimbestigahan niya ang nakaraan ni Beth, alam niyang ulila ang dalaga. Mas lalo niyang nauunawaan ang matinding pagnanais ni Beth na magwagi ng lubusan. Walang kalaban na dapat maliitin, lalo na ang isang kalaban tulad ni Beth. Nakatayo si Beth malapit sa elevator, hindi gumagalaw. Sa katunayan, naiintindihan niya ang mga salitang Ruso na sinasabi ni Borgov. Naririnig ko ng malinaw, ayaw ko sa pakiramdam na nababasa ako. Pagkatapos ng isang gabing pag-aaral, nakita ni Beth si Borgov sa championship match. Siya ay napaka-eleganteng, bawat galaw ay tumpak na parang robot. Naramdaman ni Beth na parang siya mismo ang naglalakad papunta sa bitayan. Lumingon siya sa karamihan, wala ang ina niyang nag-aampon, hindi tulad ng napagkasunduan. Lalo nitong nagpahina sa kumpiyansa ni Beth. May sandali si Beth kung saan naalala niya noong bata pa siya, naglalaro ng chess kasama ang janitor. Sa unang pagkakataon, tinanggap niya ang pagkatalo, ang pakiramdam na napilitang iyangat. Sumuko na parang ngayon lang, bumalik si Beth sa kanyang silid na nakasimangot. Buti na lang at hindi nakita ng foster mother niya ang kanyang pagkakatalo. Ngunit kahit anong sabihin niya, hindi sumagot ang foster mother niya. Nang lumingon siya, wala nang hininga ang foster mother niya. Ilang araw bago iyon,
Iniwan siya ng kasintahan ng foster mother niya. Alam na ni Beth na malungkot ang foster mother niya nitong mga nakaraang araw, uminom ito ng sobrang daming tequila. Sinabi ni Beth na baka namatay ang foster mother niya dahil sa hepatitis. Tinawagan ni Beth ang foster father, ngunit ayaw na nitong makialam. Kung mamatay man ang babaeng iyon, ilibing mo na siya. Ang bahay ay sa iyo rin, hindi kita bibigyan ng kahit isang sentimo. Binaba ni Beth ang telepono, naalala niya ang mga sinabi ng kanyang biological mother. Sa huli, mag-isa ka lang mabubuhay sa mundong ito, kaya dapat matuto kang alagaan ang sarili mo. Bumili si Beth ng maraming gamot na pampakalma, ito ang paborito niya. Pagkatapos ay dinala niya ang bangkay ng kanyang inang nag-ampon pabalik sa Kentucky. Mula ngayon, si Beth ay mag-isa na naman. Sa unang gabi niya sa bahay, may lalaking tumawag naghahanap kay Beth. Narinig ni Beth ang boses at nahulaan kung sino ang lalaki. Si Grandmaster Harry, na minsan na niyang tinalo. Si Grandmaster Harry pala ay isa ring estudyante sa kolehiyo. Nabalitaan niyang natalo si Beth kay Borgov kaya nag-alok siya na maging libreng sparring partner ni Beth para matulungan siyang umangat. Ngayon, wala nang ibang kasama si Beth, kaya't kung hindi ko siya tatanggapin, sayang naman. Si Grandmaster Harry, hindi na siya si Harry ngayon. Naka-brace na siya at mas kaaya-aya na siyang tingnan. Dala niya ang maraming libro tungkol sa chess para basahin ni Beth. Ano naman ang titingnan ko rito? Nabasa na niya halos lahat. Pinayuhan pa rin ni Grandmaster Harry si Beth na hindi siya pwedeng magpatuloy sa paglalaro ng mag-isa. Kailangan niyang maghanda ng mabuti. Hindi maiwasan ni Beth na maliitin siya. Kakararating mo lang talunin ako ng 5 beses, hindi ka pa nga nakariyak. Talo ka na. Kailan mo pa gustong turuan ako? Tumahimik si Grandmaster Harry at nag-aral ng mabuti sa libro. Alam ni Beth kung ano ang iniisip ng lalaking nasa harapan niya. Masaya siyang hindi na kailangang tumanggi. Pagkatapos, nagsindi si Beth ng sigarilyo. Dahan-dahan niyang kinuha at binasa ang autobiografiya ni Borgov. Si Grandmaster Harry pala ang siyang ginamit. Hindi siya naglakas loob na matulog sa tabi ni Beth. Bumaba siya at naging masigasig na kasama sa pagsasanay ni Grandmaster Harry sa loob ng ilang panahon. At sa kanya napagtanto ng malalim na hindi naman talaga siya. Ganoon nakagusto ang chess, kaya hindi na niya kailangang magpatuloy. Naghanda siyang umalis sa bahay ni Beth. Bago umalis, kinuha niya ang sleeping pills, na nahanap niya sa banyo at pinayuhan si Beth na huwag nang magpatuloy sa pagkabaliw. Hindi kakayanin ng katawan mo ng matagal. Mga salita ba ng talunan, Beth? Ang isa sa loob mo, lahat ng mga taong nagturo lang ng problema, pero hindi sinosolusyonan ng problema ay walang halaga. Si Beth ay nag-isa na naglakbay patungo sa US Open. Nakita niya muli ang dating kalaban na si Benny. Ang lalaking ito ay minsan nang tinalo si Beth, ngunit sa paglipas ng mga taon, si Beth ay naging isang halimaw sa lakas. Si Benny ay hindi na kasing tindi ng dati. Sa unang 2 araw ng kompetisyon, tinalo ni Beth ang lahat ng mga kaawa-awang kalaban. Halos lahat ng laban ay natapos sa loob ng kalahating oras. Bukas na ang championship match para guluhin ang isip ni Beth. Ang mga talunang lalaki sa dormitoryo ay binuksan ng malapad ang kanilang mga pinto at nilakasan ang tugtog. Para lang inisin si Beth. Kinuha ni Beth ang kanyang mga damit at nagpas siyang lumabas para bumili ng kape. Sa coffee shop, nakilala niya si Benny, isang lalaking nag-alok na maglaro ng ilang mabilisang chess. Isang laro na $5. Iba talaga ang paraan ng paglalaro na ito kumpara sa formal na chess. Hindi nito na ipapakita ang tunay na pagkakaiba ng lakas ng 2 panig. Isa lamang itong sugal. Hindi inaasahan, mabilis siyang natalo ni Benny sa unang laro. Hindi siya pumayag at naglaro pa, at tuloy-tuloy siyang natalo ng 6 na beses. Tumakbo si Beth pabalik sa dormitory suot ang nightgown ng kanyang foster mother. Iyon lang ang nagpapadama sa kanya ng kaligtasan. Kinabukasan ng championship match nila ni Benny, hindi man lang nagpanik si Beth, mabilis lang ang chess, isa lang biro. Pagdating sa arena, tinalo lang ni Beth si Benny sa loob ng 30 moves. Naging bagong henerasyong kampyon ng Amerika pagkatapos ng laban, nag-inuman sila sa bar. Gustong tulungan ni Benny si Beth na mag-ensayo para matalo si Borgov. Ngunit pakiramdam ni Beth, pare-pareho lang ang mga lalaki. Hinawakan niya ang buhok ni Benny. Hindi niya inaasahan na seryoso pala si Benny. Sabihan mo si Beth na maghanda ng seryoso, huwag siyang mag-aksaya ng oras. Susunod, sa ilalim ng pagsasanay ni Benny, aabot si Beth sa bagong antas. Matalo ba niya si Borgov mula sa basement hanggang sa kampyonato ng Estado ng Amerika?
Pagkatapos ay sa pambansang kampyonato, ngayon ay inanyayahan sa Moscow. Ang baliw na henyong babae na umiinom ng tranquilizer. Dahil sa paglalaro ng chess, ay naging reyna na nagpapatibag sa dominasyon ng mga lalaki. Sa edad na 21, magiging kampyon ba siya sa mundo? Pagkatapos matalo ni Beth kay Borgov, pumunta sila ni Benny sa New York para sa espesyal na pagsasanay. Ang lakas ni Beth ay mas mataas kaysa kay Benny, ngunit mas mababa pa rin ang kanyang karanasan kay Benny. Medyo mahina rin ang kanyang tindig, ngunit siya ay masigasig matuto. Seryoso hanggang sa araw-araw siyang natutulog sa sahig, nang walang anumang reklamo. Noong araw na iyon, may ilang kaibigan na dumalaw kay Benny para mag-ipon. Lahat sila ay mga chess master, at may kasama ring babaeng modelo. Madaling makilala na ang babaeng modelo ay ang dating kasintahan ni Benny. Ang ganda niya na nagdulot ng kaunting hindi pagkakomportable kay Beth. Bumalik sa chessboard, nagmungkahi si Beth ng mabilisang laro, 1 laban kontra 3. Akala ni Benny ay masyado siyang mayabang at masayang tanggapin. Ngunit sa pagkakataong ito, mabilis na natalo ang 3 lalaki. Nang maglaro ulit, naubos ni Benny ang lahat ng pera sa wallet niya. Inihatid niya ang mga kaibigan at tinanong si Beth, gusto mo pa rin ba ang buhok ko? Ganap na dinurog ni Beth si Benny sa anumang aspeto. Pumunta siya ng may kumpiyansa sa Paris para sa World Championship. Ngunit sa gabi bago ang championship match, naglasing siya kasama ang isang babaeng modelo. Sa laban kinabukasan, lasing pa rin siyang hinarap si Borgov. Nang inag ang buong katawan at hindi nagtagal ay sumuko. Mukhang nakamamatay talaga ang alak. Si Beth ay nag-isang umuwi sa bayan ng kanyang ama-amain. Biglang dumating sa pintuan at hininging bawiin ang bahay. Malinaw na sinabi noon na basta't nagbabayad pa si Beth, hindi niya kukunin muli ang bahay, ngunit ngayon ay binalikan niya ang sinabi. Hindi rin natakot si Beth, sumasali sa napakaraming paligsahan, mayroon ka bang sapat na ipon? Higit sa 30% ng presyo sa merkado, nabili mo na ang bahay na ito. Ngunit mula noon, tuluyan ng pinabayaan ni Beth ang sarili, naging adik sa alak, namimili araw-araw, walang malay sa bahay. Ang dating kasintahan ay nagdemanda. Parehong nag-contact na si General Harry at Benny sa kanya. Ngunit ayaw siyang pansinin ni Beth. Isang araw, may kumatok. Sinabi na ni Harry sa kanya na huwag na siyang guluhin. Ngunit ang dumating ay ang tanging kaibigan ni Beth sa ampunan. Ang kaibigan ay naroon upang ipaalam sa kanya na pumanaw na ang janitor. Bilang guro ni Beth sa chess. Ang janitor ay ang taong laging inaalala ni Beth. Bumalik sa ampunan, dumalo siya sa libing. Ngunit sa basement kung saan siya naglalaro ng chess, nakakita siya ng isang kamanghamanghang tanawin. Sa loob ng maraming taon kahit hindi siya niya makontak, ay kinokolekta pa rin niya ang mga artikulo tungkol kay Beth. Walang kulang ni isang kulay, hindi niya talaga nakalimutan ang sarili niya sa lahat ng mga taon. Habang nakaupo sa kotse, tuluyan nang umiyak si Beth. Nang mamatay ang kanyang biological mother ay hindi siya umiyak, nang mamatay ang kanyang stepmother ay hindi rin siya umiyak. Ngunit nang makita niya ang mga piraso ng pahayagan mula sa janitor, sa wakas ay nakaramdam ng ginhawa si Beth at umuwi upang linisin ang lahat, dahil ayaw niyang tanggapin ang suporta ng simbahan. Para harapin ang nalalapit na World Chess Championship sa Russia, wala si Beth ng pambayad para makasali. Ang kaibigan niya matapos malaman ng sitwasyon niya, ay kinuha ang lahat ng ipon niya para sa pag-aaral ng batas. Ibinigay lahat at sinabi kay Beth, ito ang pamilya mo. Kapag kailangan mo ako, nandito ako. Nang umalis si Beth, isang estranghero ang umupo sa tabi niya. Siya ay isang tao mula sa US National Intelligence Agency. Nakakatawa, hindi man lang nagbigay ng kahit isang sentimo ng suporta. Ngayon natatakot na baka tumakas si Beth papuntang Moscow. Sa 10 grandmaster sa mundo, isa lang ang babae, at 21 taong gulang pa lang siya. Sino ba ang magpapahalaga kay Beth? Ang Russian commentator ay naghula na. Matatalo si Beth sa unang laro, nang gamitin ni Beth ang 25 tira para talunin ang kalaban sa unang laro. Sinabi pa rin ng lahat na swerte lang ang batang manlalaro, nawala na sa forma ang Grandmaster, ngunit nang sunod-sunod na manalo si Beth. Nagulat ang buong mundo dahil sa dalagang ito. Namangha ang lahat sa kanyang kagandahan, sa kanyang determinasyon, sa kanyang kahanga-hangang galing sa chess. Sa labas ng pinto, naghihintay na ang mga babaeng tagahanga para kay Beth. Hindi niya alam na pagkalipas ng ilang araw, ang kanyang napakalaking bilang ng tagahanga ay magdudulot ng pagsisikip ng trapiko sa Moscow. Araw-araw na may mga nagmamasid kay Beth kapag lumalabas siya. Hindi naman siya nag-aalala,
At ang taong nagpatigil kay Beth ay si Borgov. Pag-aaralan niya ang mga laro ni Beth. Para sa isang grandmaster na kasing antas niya, hindi kuminamaliit ang kalaban, makikita mo ang kanyang forma. Mas lalong hindi nagpabeya si Beth, nanalo siya sa bawat kalaban. Napakadami ng mga babaeng tagahanga sa labas. Lahat ng mga babaeng Ruso ay si Beth ang ginagawang modelo. Sino nagsabing hindi kayang talunin ng babae ang lalaki? Hindi lang kaya, kundi kaya ring talunin ng pinakamalakas na lalaki. Susunod na makakalaban ni Beth si Lachenko, ang pinakamatandang manlalaro sa paligsahang ito. Siya ay dating world champion bago pa man ipinanganak si Beth, kahit hindi na siya ang leon noon. Ngunit mapanganib pa rin kapag umaatake si Beth ay kailangang maging maingat sa pakikipaglaban. Na tumagal ng matagal parehong panig ay nagsil ng laro. Nang gabing iyon nakita ni Beth sina Lachenko at Borgov sa sala ng hotel. Nagsasaliksik ng mas tumpak na estratehiya kaysa sa pag-aaral ng estratehiya upang talunin si Beth. Nagsagawa sila ng komprehensibong pagsusuri sa babaeng ito. Isang nangungunang koponan sa mundo, isang marangyang silid pulungan. Bumalik si Beth sa kanyang silid at tumingin sa maliit na chessboard, nag-aaral mag-isa buong gabi. Nang pagharap mo kay Lachenko, nanghihina ang buong katawan mo, ngunit walang pag-aalinlangan ang iyong mga galaw. Si Lachenko ay may tatlong kalamangan. Una, hawak ni Lachenko ang puti. Pangalawa, ang kanyang agresibong taktika sa pag-atake. At pangatlo, mas marami siyang 35 minutong oras kaysa kay Beth. Kaya nang si Beth, sa natitirang 25 minuto ng laro ay matalo si Lachenko. Nagulat ang buong bulwagan. Natalo ako, pinanood ko na ang iyong mga laro mula pagkabata ko. Palagi kitang iginagalang. Ikaw ay napakahusay, mahal kong bata, nagawa ko ang pinakamahusay na laro sa buhay ko. Sinindihan ni Beth ang Moscow, nabaliw sa kanya ang mga tagahanga. Ngunit ang sunod-sunod na laban ay labis na nakakapagod kay Beth. Bigla niyang naalala ang karanasan noong bata pa siya nang gustong iwan siya ng kanyang ina. Ang bangungot noong bata pa ay patuloy na gumugulo sa kanya, at gusto niyang uminom ng tranquilizer. Ngunit nang naisip niya ang janitor, naisip niya ang mga kaibigan, itinapon ni Beth ang lahat ng gamot. Sa ganap na kailanawan, hinarap niya si Borgov. Ang buong mundo, lahat ng pambansang istasyon ng telebisyon ay nagpadala ng mga kamera. Lahat ay nanatiling tahimik, pinagmamasdan ng bawat galaw ng pyesa. Gaya ng inaasahan, ang laban ay napakatindi. Sa arena, kung saan naririnig kahit ang pagtiktak ng orasan. Biglang sinabi ni Borgov na isara na ang laro. Ito ang hindi inaasahan ni Beth sa ganoong kaikling panahon. Bakit gusto ni Borgov na mag-pause? Lumabas siya ng bulwagan. Ang mga tao mula sa intelligence agency ay nagpakuha sa kanya ng panayam. Sabihin sa media na napakaswerte niyang ipinanganak sa Amerika. Itinulak si Beth palabas, hindi niya inaasahang makikita ang taong matagal na niyang hinahangad. Si Towns lang ang tanging lalaking lihim na minamahal ni Beth, nagyakap silang dalawa. Nakatulog ng mahimbing si Beth sa gabing iyon at nakatanggap pa ng sorpresang maaga sa umaga. Isang tawag para humingi ng tulong mula sa mga dating kasintahan niya. Magdamag nilang pinag-aralan ang mga galaw ni Borgov. Isinulat nila ang lahat ng posibleng mangyari at ibinigay kay Beth para maghanda siya. Ito ang likuran ng Reyna, talunin mo siya. Ngunit sa labanan, hindi sumunod si Borgov sa plano. Nataranta si Beth, ngunit isang segundo pagkatapos ay mabilis niyang inayos ang kanyang paghinga. Tumingin sa kisame, ito ang ginawa niya ng libu-libong beses noong bata pa siya. Iniisip ang chessboard sa kisame, hinuhulaan ang mga pyesa. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, kumilos na si Beth. Si Borgov, kahit hindi nagpapakita ng emosyon, ay malinaw na nabasag ang ritmo. Tabla, hindi pa humihingi ng tabla si Borgov. Kung pumayag si Beth, magiging co-world champion siya. Kung tumanggi siya, malamang na mahihirapan siya. Ngunit umiling si Beth at nagpatuloy sa pag-atake. Nang ilipat niya ang huling pyesa, ngumiti si Borgov. Nanalo ka na. Tinalo ni Beth si Borgov at opisyal na naging world champion. Lahat ng mga nakatatandang naroon ay tumayo at pumalakpak. Ang mga dating kasintahan ay nagyakapan at naghiyawan. Alam ng kaibigan mo na hindi siya nagkamali sa pagpili ng tao noong umalis siya ng Moscow. Sabi ng mga tao mula sa ahensya ng impormasyon, sasalubungin siya ng Pangulo ngayong gabi. Kailangan mo ring dumalo sa piging, kailangan mong bigyang pansin ang nilalaman ng talumpati. Ngunit bumaba si Beth sa kotse at dumiretso sa parke. Maraming matatandang mahilig sa chess dito. Ang pagdating ni Beth ay labis na nagpasaya sa mga matatanda. Maglaro tayo ng chess.